Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, mga personalidad na dapat managot sa nangyaring Senate gun-related incident, tukoy na. Yan ay ayon kay Department of Justice o DOJ Acting Secretary Frederick Vida. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Identified na kung sino-sino ang mga dapat na managot kaugnay ng naganap na gun-related incident at hindi Senate attack. Ayon kay DOJ Acting Secretary Frederick Vida, tumbok na nila kung sinong mga individual ang may liability kaugnay ng nangyaring gulo sa mataas na kapulungan noong isang linggo. Ganun pa man, ayaw munang ilahad ng kalihim kung sino-sino ang mga personalidad na kanilang natukoy na maaaring may pananagutan sa nangyaring standoff sa Senado. Ayaw ani Vida niyang pangunahan ang panel na ngayon ay sumisiyasat na sa pangyayari na dito ay tinitingnan ng timeline mula May 11 hanggang May 14. Una dito ay ginit ng pamahalaan na hindi Senate attack ang nangyari sa mataas na kapulungan, taliwas sa naging deklarasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin si DOJ Acting Secretary Frederick Vida. We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin. As to the kung sino culprit, ayaw ko muna i-preempt, no? As to the type of cases that will be filed, again, I don't want to preempt my panel. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At bago natin ipagpatuloy ang bugso ng mga balita mula dito sa Pilipinas, ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling panayam kasama po ang ating Bureau of Immigration. Dahil pag-uusapan po natin ang pinakabagong hakbang ng BI para mapabilis at mapabuti pa ang karanasan ng mga biyahero sa bansa. Dahil kung ating pong matatandaan ay sinimulan na ang dry run ng karagdagang 18 electronic gates o e-gates dyan po sa NAIA Terminal 3. At kaugnay po nito ay makakasama natin dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon ang Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration, walang iba kundi si Ginoong Melvin Mabulak. Sir Melvin, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po. Ma'am, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa iyong programa. Good afternoon po. Maraming salamat po Sir Melvin sa pagsama niyo po dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Unang-una po sa lahat, ano po ang naging batayan ng Bureau of Immigration o BI sa pagdaragdag po nito pong 18 bagong e-gates dyan nga po sa NAIA Terminal 3? Opo, dapat maintindihan po natin na tayo pa ay tumatalima sa kautusan ng ating mahal na Pangulo na mag-adapt po tayo ng mga bagong teknolohiya. At dito nga tayo ay in coordination din dahil ang NAIA po ay nasa pangangalaga din
New NAIA Infrastructure Corporation. Ito po yung yung San Miguel, San Miguel Corporation, no? Sila ang namamahala. Kaya nga po, kasama sa kanila, sila ay nagbigay, tumulong sa atin na mag-procure ng mga e-gates. Alam po ninyo, itong 18 e-gates, additional lang po ito. Pero sa total po, alam po ninyo, sa NAIA, Terminal 1 and 3, umaabot na po tayo ng 78 electronic e-gates. Kanina nabanggit nyo nga po na ito po ay nasa pangangalaga po ng New NAIA Infrastructure Cooperation. Ano po ba yung eksaktong papel po nitong korporasyon dito sa pagdaragdag po nitong bagong e-gates dyan po sa Terminal 3? Opo, para isa po ito sa ating gagawing mas mapabilis po yung pagproproseso ng ating mga pasahero. Hindi lang po yun. Less yung human intervention to lessen yung discretionary power ng officer, kasi nakikita natin medyo minsan naabuso po ito. Isa din po ito sa mga pamamaraan. Ginawa po natin to hindi lang po sa arrival, pati na po ngayon sa departure. Pero unti-unti po ginagawa po natin ito para mas mapabilis po yung ating pagproproseso ng ating mga pasahero. Sir Melvin, sino-sino naman po ang kasalukuyang pinapayagang gumamit nitong mga e-gates na ito sa ilalim po ng initial phase? Opo ma'am, magandang katanungan po yan. Para sa ating arrival po, yung nakakagamit nito ay ating mga kababayan, mga Filipinos po. Ang mga nakakagamit nito kung sakay sila ng eroplano na ang kanilang airlines, yung flight, ay nagsasabit na sa immigration ng advanced passenger information. Kasi yun pag pinagbabasihan po natin. Sa departure naman po, ang nakakagamit po nito yung ating mga OFW. At recently po, pinayagan na po natin yung mga dayuhan na gumamit ng e-gates provided sila po ay mga turista na hindi naman nag-overstay sa ating bansa. Ibig sabihin po, itong mga classification ng ating mga pasahero, mas mapapabilis po yung ating pagproproseso. At dahil nabanggit nyo na po kanina dun sa inyong sagot, itong Advanced Passenger Information o API, ano po ba ang kahalagahan ng API sa paggamit ng e-gates at ano naman po ang mangyayari doon sa mga pasaherong galing sa airlines na hindi pa API compliant? Opo ma'am, tama po. Para mas maklaro po, ang advanced passenger information, nagkakaroon po tayo ng advanced vetting, Kaya nga po, pag mayroon tayong advanced vetting, mas na-check natin kung sinong pwedeng papasukin o hindi. Kaya kung ikaw ay nakita natin high risk o ikaw ay nasa blacklist or ikaw ay mayroong DERO, hindi ka nakakagamit ng e-gates pero idadirect ka sa man counter. In the same manner din po, pag ang iyong sinakyan na eroplano ay hindi pa nagsasubmit ng advanced passenger information, ma'am, yung ginagawa po niyan, automatic po napupunta sila sa man counter. Mayroon po tayong mga tauhan na nag-direct din. At the same time din po, yung ginawa po ng ating NIC, may malaking monitors po doon para makita kung ang kanilang sinakyan na eroplano ay compliant na o hindi. Para at least advise naman po sila at mabigyan natin ng tamang impormasyon kung sino ang makakagamit. At ito po siguro mahalaga nga mabigyang diin na itong sa katanungang ito, Sir Melvin, dahil paano po makakatulong itong pagdami ng e-gates doon sa pagpapabilis ng proseso ng immigration sa mga pasahero? Opo ma'am, kung nakikita natin comparative study namin, tiningnan namin, kung man counter tao lang, it takes 45 seconds per passenger. The old e-gates na wala pang API noon, ang nangyari po around 15 to 35 seconds per passenger. Pero sa ating e-gates ngayon na mayroong gumagamit tayo ng API, ng Advanced Passenger Information, alam po ma'am, napakabilis. 5 to 15 seconds, mayroon na po kayong na-process na pa kayo, provided po at least mayroon na kayong e-travel at yung sinakyan yung eroplano ay compliant sa API.
Kung ang pinag-uusapan po natin kanina ay yung benefits po na regarding dun sa pagpapabilis ng process, ito naman po Sir Melvin, paano po makakatulong ang karagdagang e-gates na ito sa pagpapalakas naman po ng border security dito sa Pilipinas? Opo, ang tama po yan kasi akala natin wala ng tao ay mas magiging weak yung border security. It will even more strengthen yung ating security kasi mayroon na tayong advanced vetting. By analytics, at the same time din po, nag-generate po yan. May interface po tayo sa Interpol. Wala pa sa atin, nakikita na po natin itong may sakay na pasaherong ito na mayroon Interpol alert or hit. Kaya nalalaman ka agad. At the same manner din po, pag nagkakaroon po tayo ng uploading na ibibigay po natin yung API doon sa ating local dero, nalalaman din po natin isang taong ito may sakay na mayroong warrant of arrest o di kaya itong sakay na ito ay nasa blacklist. Kaya advanced vetting, ibig sabihin, hindi na sila nagkakaroon ng opportunity na makalusot pa dahil nalalaman na natin. Yan po ma'am ang isa pong benefits, hindi lang po sa facilitation, but it is more as well for the national security ng ating bansa. Ito naman po Sir Melvin, no, paano naman po masisiguro naligtas at protektado ang personal na impormasyon ng mga pasaherong gumagamit ng e-gates? Just for clarification po. Yes po, alam po ninyo, ang na-create po yung because the one who may administrative power in terms sa advanced passenger, it is donated, ginagamit kasi ito ng donated ng UN, United Nations. Mayroong kasama kami rito na from the National Privacy Commission. Tapos talagang may mga accounts ito, hindi basta-basta, may auditing at mayroon tayong data protection officer. Hindi po basta-basta ito, kaya nagkaroon nga ito ng privacy impact assessment pertaining ano ang mga possible na na pwedeng ilatag natin para maprotektahan po natin yung mga information ng mga pasahero. We have to understand dito ma'am, no? Ang API po hindi lang sa Pilipinas, all over the world. May panahon na huli na nga po tayo. Kaya nga po, napakaganda na nagkaroon natin nito kasi nakita natin ang tulong po nito in terms of facilitation, mas mabilis yung pagproseso ng mga pasahero. At the same time po, may strengthen po natin yung ating borders through the prevention ng entry ng mga illegal or mga criminals na pwedeng pumasok sa atin. Sir Melvin, meron pa po bang mga masasabing hamon na kinakaharap po ng Bureau of Immigration sa implementasyon dito sa mga e-gates na ito at paano po ito tinutugunan o ina-address? Yes po, alam naman po natin sa e-gates pa lang, sa bagong e-gates, ang nakalatag pa lang dito sa NAIA. Mayroon tayo sa mga major airports sa probinsya. However po, that's the old e-gates. Kaya nga po ngayon, even now, mayroon tayong procurement process na ginagawa na kung saan makakabili tayo ng mga bagong e-gates na ilalagay natin sa Cebu, sa Davao at sa Clark. And in this manner, talagang makakatulong yan. But those are the challenges, no? Kasi hindi naman basta-basta. Lalo't lalo na po na alam natin may mga procurement laws tayo na dapat nating sundin. But that's the protection din po ng ating pondo para to ensure na properly utilized din po yung bibilihin po natin. Ito naman po, no, siguro meron mga nakikinig sa atin na may mga kilalang o mga kaanak, mga kilala, mga may asawa na foreigners, no, na maaring ito yung naglalarong tanong sa kanila. Kailan po inaasahang mapapalawak ang paggamit ng e-gates na ito para naman po sa mga dayuhang pasahero? Opo, thank you po. Napakagandang katanungan niyan kasi alam naman po natin na we want to expand to mas maraming qualified na mga gagamit dito, mas makakatulong. Yan po ay nasa pipeline po natin, hoping within the year magkaroon tayo ng makonect na natin kasi may mga foreign nationals din naman na residente na dito sa ating bansa na mayroon tayong mga record. Yan po ang inaayos ngayon ng ating opisina para at least po mas mapalawak po natin ang gagamit ng mga e-gates that would include
more foreign nationals and more Filipinos na dumadaan sa ating mga paliparan. Hindi lang po dito sa NIC, dito sa NAIA, dapat din po, kasama din po yung mga international ports natin doon sa Cebu, sa Davao, sa Clark, at marami pang iba. Ito naman po, Sir Melvin, no? Meron po bang mensahe ang Bureau of Immigration dito sa mga airlines na hindi pa sumusunod doon sa API requirement? Yes po, no. Ano yan, that really is the challenge, no. Kung background lang po, even sa ibang bansa, just in Australia, it took them years. UK took them years. Sa atin, 2 years. Ano na tayo, around 87.05% na total flight operations. However, we're still asking yung mga airlines natin na nagpalabas na po kami ng final advisory na you should be connected, you should be able to submit API to the Bureau of Immigration before the end of June, before the end of second quarter, or else we're going to be imposing penalty as provided doon sa executive order na nagdadirect sa immigration to implement this API. At bago ko po kayo pakawalan na, Sir Melvin, ano naman po ang dapat tandaan ng mga pasahero bago gumamit ng e-gates upang maiwasan ang abala po sa kanilang biyahe? Go ahead po. Opo, sa ating pong mga kababayan, ensure po na mayroon din kayong e-travel, no? Because the e-travel, doon po ninyo marireceive yung travel information. Wala na po kasi itong tatak, no? Napaka-importante, go to the airport, ensure na meron kayong e-travel, nakapag-check-in, then makita nyo sa sa monitors po kung ang airlines na sinasakyan, aeroplanong sinasakyan ay qualified nang gumamit ng e-gates. And with that, maraming salamat po, Sir Melvin, sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. At ating nakasama po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon ang Deputy Spokesperson ng ating Bureau of Immigration o BI, walang iba kundi si Ginoong Melvin Mabulak. Tayo'y dadako na muli sa ating balitaan. Sa iba pang mga balita, resulta ng paunang investigasyon sa gun-related incident sa Senado noong nakaraang linggo itinurn over na sa Department of Justice o DOJ. Masusing pagsisiyasat sa insidente, ipinangako naman ni DOJ Secretary Frederick Vida. Ang kabuong ulat ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Opisyal nang isinumite ng Philippine National Police sa Department of Justice ang general timeline at resulta ng inisyal na pagsisiyasat ng pamahalaan sa nangyaring gun-related incident sa Senado noong Miyerkules. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na agad aaralin ng panel of prosecutors ang mga dokumentong ito para sa evaluation. Malawak niya ang tinitingnan ng panel at hindi lamang sila basta tututok sa naganap noong May 13, bagkus sisimulan nila ang pagsisiyasat sa mga insidente May 11 pa lamang hanggang May 14. Ilan sa mga partikular na nilinaw ng pamahalaan, walang naganap na pag-atake sa Senado, walang NBI agent sa Senate building bagkus nasa GSIS building lamang na katabi ng Senado. Kita rin sa CCTV footage na kahit mayroon ng narinig na gunshot ang NBI agents na nasa GSIS building, ang NBI nagka-standby lamang at nag-retreat ito pabalik sa kantinang GSIS dahil ang malinaw na utos sa kanila, do not engage, habang mayroong 4 na pangalan na posibleng nagpaputok ng baril. Ito ay sila OSAA General Mao Oplasca, NBI Senior Agent Darwin Francisco, OSAA Jamil Ledesma at OSAA Charlie Dumla Montilla. It will all be evaluated. Nakita nyo naman mga kababayan ko, no? Compelling yung facts that have been unearthed, but we still need to verify and validate. The DOJ will not take this as is, no? We will check on the timelines, we will check on the source of the videos and everything. Kasi sa dulo nito, kailangan yung katotohanan lang. We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin. Pero medyo malawak, no? Ang tinitingnan nga ng panel natin, based on my order, is not only for the May 13 and May 14. Ang pinatitingnan natin, look at the totality of circumstances. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Senador Sherwin Gatchalian nais ng independent investigation tungkol sa shooting incident sa Senado. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Mas nais ni Senador Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng independent investigation kaugnay ng nangyaring shooting incident sa Senado nitong May 13. Nang matanong kung dapat bang magkaroon ng sariling investigasyon ng Senado sa nangyari, sinabi ni Gatchalian na mainam na ipaubaya na lang ito sa ibang independent body. Ayon kay Gatchalian, dapat maimbestigahan ng Senado at ang National Bureau of Investigation o NBI tungkol sa nangyari. Ito'y sa gitna ng magkaibang mga pahayag ng NBI at Senado tungkol sa naging ugat ng putukan. Sinabi ng senador na mahalagang malaman sa investigasyon kung sino ang nagkamali at ang mga reformang dapat gawin para maiwasan ng maulit ang nangyari. Tumanggi naman si Gatchalian na magkomento kung may pagkakamali ba si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa nangyari. Pero isa sa mga nakikita ng mga senador na dapat pagbutihin bunga ng nangyari ay ang koordinasyon sa pagitan ng NBI, PNP at militar sa ganitong mga operasyon o pangyayari. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian. Just to be fair, I want to see the independent investigation, meaning dapat ang Senado rin maimbestigahan. Of course, NBI dapat rin maimbestigahan para pantayan. And ang importante ngayon, malaman natin kung sino yung mga may gumawa nito or nagkamali at i-reforms, paano natin maiwasan to. Kasi ako, ang aking perspective, iwan natin sa independent. Whether it's CIDG, whether it's Ombudsman, nabasa ko Ombudsman is already investigating. Importante, independent para fair and fair. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na ulat, Senador Raffy Tulfo iginiit na mayroong command responsibility si Senate President Alan Peter Cayetano kung siya ang nag-utos na magpaputok ng warning shot ang Senate Sergeant at Arms. Balikan natin si Nympha Asuncion para sa report. Pinahayag ni Senador Raffy Tulfo na masasabi lang na may command responsibility si Senate President Alan Peter Cayetano sa nangyaring putukan sa Senado noong May 13 kung siya ang nag-utos sa Senate Sergeant at Arms na magpaputok ng warning shot. Giniit ni Tulfo na base sa mga lumalabas na investigasyon ngayon, si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang siyang may responsibilidad sa nangyari dahil siya ang nagdesisyong magpaputok ng baril. Pinunto ni Senator Raffy na bilang dating pulis ay dapat alam na ni Aplasca na bawal mag-warning shot kapag may gulo dahil baka may matamaan. Samantala, ipinauubaya naman na ni Tulfo sa mga otoridad ang pag-iimbestiga sa nangyari pero binigyang diin na dapat tiyaking patas ang gagawing investigasyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Raffy. Kung inutusan siya ng Senate President na mag-warning shot, then for me, dapat may command responsibility. Of course, sinasabi naman ni Senate President, wala siyang binigay na utos na mag-warning shot. At saka alam naman ni Sergeant at Arms, he knows better, who is a former policeman, na wala naman sa SOP or Special Operations Procedure ng PNP na mag-warning shot. Ako, ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang police na mag-warning shot kung may kaguluhan. Kasi nandun yung possibility na mag-ricochet yung bala, may tatamaan. So dapat walang warning shot. Kung kailangan mo paputukin mo kung ikaw ay under threat, talagang patayin mo na rin. It's up to the authorities to investigate, go deeply. Dapat impartial investigation o dapat kinakampihan, both sides investigahan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala muling ipapatawag ng pambansang pulisya si Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca para tukuyin ang pinagmulan ng ilang basyon ng bala mula sa nangyaring putukan sa Senado.
Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nasa 44 na basyo ng bala ang na-recover ng mga otoridad mula sa insidente, kung saan 21 rito ay mula sa mga baril na ginamit ng 3 individual. Bukod kay Aplaska, kabilang sa mga tinukoy na posibleng shooter sa insidente sina Charlie Dumlao Montilla, Jomil Salazar Ledesma at NBI Senior Agent Darwin Nicomedes Francisco. We'll be inviting again in another date for General Aplaska to appear. That is to finally identify the source of the 23 fired cartridges. Yun ang kailangan natin. PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, may nakuha ng impormasyon ang National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, may hawak na silang impormasyon sa kinaroroonan ng mambabatas. Ngunit tumanggi munang sabihin ni Matibag ang mga detalye upang hindi mapurnada at mabulilyaso ang kanilang isasagawang operasyon at validation sa kanilang nakuhang impormasyon. Share the details because that is something that the law enforcement advantage sa inaparang natin kung hindi natin sa ipapublic yung ginagawa natin. Hindi naman nilinaw ni Matibag na valid ang arrest warrant na in-issue ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador De La Rosa. There is an ongoing case sa Supreme Court and alam nyo naman from the point of view of the lawyers, including DOJ, we always somehow listen to the Supreme Court. But one thing is clear, the warrant is valid. Yan ang naging pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, tila delaying tactic lamang sa paglilitis ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC ang panibagong fitness review ng abogado nito. Sinabi ni National Union of People's Lawyers Secretary General Attorney Cristina Conti na lagi na lamang ito ang dahilan ng kampo ng dating presidente para patagalin ang paglilitis sa kinakaharap na crimes against humanity ng dating Pangulo. Bagamat may proseso ang korte kaugnay nito, panibagong hamon aniya ito sa depensa dahil titingnan kung physically at mentally fit ang dating Pangulo o kung maayos ito sa detention. Bababa ang sentensya. Gagaan kung sakasakali ang ipapataw sa kanya dahil nagbigay naman siya ng kumbaga parang good faith doon sa korte. Kaya kung ako po sa kanya, dati pa akong nag-cooperate kasi it helps me more kung earlier mong ginawa if you show that you are cooperative. Alam niyo kung bakit hanggang ngayon di makalabas si Duterte? Kasi sinasabi niya kinidnap siya eh. Ang tinig ni National Union of People's Lawyers Secretary General Attorney Cristina Conti. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, kasado na ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa isasagawang pre-trial at trial proper kaugnay ng impeachment proceedings kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan ng Prosecution Panel, sinabi ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na may nakatalaga ng assignments ang lahat ng miyembro ng Prosecution Panel base sa mga nilalaman ng
ng Articles of Impeachment. Sa Article 1 na siyang tumatalakay sa misuse ng confidential funds, pangungunahan ni Representative Luistro ang paghimay dito. Mangunguna naman sa Article 2 o ang unexplained wealth si Representative Terry Ridon. Hahawakan naman ni Manila Representative Joel Chua ang Article 3 o bribery, habang ang Article 4 na tumatalakay sa threats at destabilization ay pangunahan ni Iloilo Representative Lawrence Defensor. As we continue to prepare, there can be some adjustments, but rest assured that the 11 prosecutors are already on its full swing of preparation. So come the pre-trial and the trial, you will expect that the 11 prosecutors will be there to appear before the impeachment court. Yan ang naging pahayag ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, impeachment prosecutors handang ipresenta ang mga ebidensya at testigo laban sa pangalawang Pangulo kahit na sakaling hadlangan ito ng Senator Judges. Narito si Melanie Valdos Reyes para sa report. Handa umanong iharap ng impeachment prosecution panel ang kanilang mga ebidensya at testigo laban kay Vice President Sara Duterte kahit pa umano'y hadlangan ito ng mga Senator Judges. Iginiit ng prosecution panel na buo ang kanilang paghahanda para ilatag sa Senado ang mga ebidensyang maaaring magresulta ng guilty verdict laban sa nasasakdal na opisyal. Ayon kay Iloilo Representative Lawrence Defensor, hindi sila nangangamba sakaling harangin pa sila ng Senate Impeachment Court o ang depensa dahil nakatutok umano ang publiko sa impeachment proceedings. Babala pa ng defensor kapag hindi pinayagan ng impeachment court ang presentasyon ng mga ebidensya, maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng mga senator judges sa mata ng taong bayan. Dagdag pa na hindi dapat ginagamit ang mga teknikalidad para pigilan ang paglalabas ng ebidensya dahil mas maluwag umano ang patakaran sa impeachment proceedings upang matiyak na mailalatag ang lahat ng impormasyon at patunay. Narito ang pahayag ni Iloilo Representative Lawrence Defensor. Hindi kami nag-aalala na haharangin ang ebidensya naming ilalabas sa impeachment trial. Kung haharangin ang ebidensya namin, remember that we are not the ones in trial. Huhusgahan din ng bayan ang ating mga senator judges. And while we will give them utmost respect, siguradong ang pagtingin ng taong bayan sa isang impeachment court na hindi papayag na ilabas ang ebidensya ay makapagbabago ng damdamin ng mga Pilipino. Lalo na sa team ng depensa, kung hindi na kayo nagpakita, kung hindi na kayo sumipot, haharangin nyo pa din ang ebidensya. Hindi talagang maganda ito para sa isang ini-impeach na mataas na opisyal. So we're not worried. We're prepared to present our evidence. No matter what they will do, sila na ang maghusga sa amin. Igagalang namin ang ating impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kumasa naman ang House Prosecution Panel na harapin ang fake news, maling balita at iba't ibang uri ng disinformation sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecutor at Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima, sanay na siya sa pagiging target ng fake news kaya't hindi na umano ito makakaapekto sa kanya. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na umaasa siyang magtutulungan ang lahat upang manaig ang katotohanan. Nanawagan din siya sa mainstream media na maging katuwang sa maayos at makatotohanang paglalahad ng impormasyon sa publiko. Dapat manaig sana ang katotohanan, lalo na't pinapanood ito ng ating mga anak, ng mga pamilya araw-araw. At hindi pwedeng mali na balita ang lumalabas sa social media na nababasa at napapanood. This will be a fight for the truth as well as a fight for accountability and a fight for justice, not only in this impeachment, but also in our quest
together with the mainstream media, to seek the truth and honesty in everything that we do. Si House Prosecutor at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, inaasahan ng mga miyembro ng prosecution panel mula sa House of Representatives na magiging politically neutral o impartial ang mga senator judge para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, na isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel, isinaad nito na dapat ay tuparin ng mga senador ang kanilang mga sinumpaang tungkulin bago ito mag-assume bilang mga senator judge. Ani Representative Chua, ang mga gagawing Senate hearing kaugnay ng impeachment trial ay susubaybayan ng taong bayan at malaki rin, aniya, ang papel na gagampanan ng media sa kaganapang ito. Yun po yung inaasahan natin dahil naman po yung kanilang sinumpaang salaysay, yun po yung kanilang sinumpaang sa tungkulin nila nung sila po ay nag-assume bilang senator judge, kung saan sila po ay magiging politically neutral or impartial, magbibigay sila ng impartial justice. At anyway, ito naman pong lahat ay susubaybayan po yan ng taong bayan, lalong-lalo na po magiging malaki po ang papel ng mga media na kagaya po ninyo. Tawagan rin si Representative Chua sa ating mga kababayan na subaybayan ang impeachment trial nang hindi sila mabiktima ng mga fake news at misinformation at maging mapagmatyag at mapanuri upang sila na mismo ang huhusga. Ang panawagan ko sa mga kababayan natin, maging mapagmatsyag, maging mapanuri at subaybayan po natin yung magiging kaganapan sa Senado once na nagbukas na ang impeachment trial, dahil kayo po mismo ang huhusga. Wag po lahat ng mga nababasa natin sa SOCMED, sa social media, ay paniniwalaan po natin. Si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, hindi naman nangangamba si Manila 3rd District Representative Joel Chua na malagay sa alanganin sa susunod na eleksyon dahil sa pagtupad nito sa kanyang mandato bilang miyembro ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Chua, sinapit niya na ang katakot-takot na mga bashing noong siya ang head ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa 19th Congress sa panahong dininig ang kaso ni VP Sara. Sinabi rin ni Representative Chua sa panayam nito sa Radyo Pilipinas World Service na pinagkakatiwalaan pa rin siya ng kanyang mga constituent dahil kung ano ang inilatag niya noon sa kanyang mga nasasakupan, iyon pa rin naman ang natupad. Alam po ninyo, nung nakaraang eleksyon, yun na rin po yung sinapit ko. Kung maalala po ninyo, ay talagang katakot-takot na bashing din rin po yung inabot ko nung ako po ay nung dininig po sa Committee on Good Government yung aming yung kaso po ni Vice President. Pero sa awa naman po ng Diyos, ay naman po ay pinag-atiwalaan pa rin ng mga kababayan natin. So ako po naniniwala at the end of the day, kung ano rin po yung nilatag natin sa ating constituents, yun din naman ang mananaig. Si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, iginiit naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkilala ng Pilipinas sa One China policy sa gitna ng issue sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon sa Pangulo, hindi kailanman makikialam ang Pilipinas sa internal matter ng Taiwan at China. Sa panayam ng Japanese media sa Malacanang bago ang kanyang state visit sa Japan, ipinunto ni Pangulong Marcos na nais ng Pilipinas maresolba sa mapayapang paraan ang anumang tensyon sa paligid ng Taiwan. Kahit kasi ayaw ng Pilipinas, madadamay ang bansa sa oras na magkaroon ng giyera sa Taiwan, lalo't halos 200,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho doon. Dahil dito, mahalaga para sa gobyerno na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Searching for peace in the region and the freedom of navigation in our seas and the peaceful resolution of any conflict. That has been our standard position, and I think it is the right one. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nakatakda namang magtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Japan mula Mayo 26 hanggang Mayo 29 ng taong 2026 upang lalong pagtibayin ang regional safety cooperation ng Pilipinas at ng Japan, partikular na sa usapin ng maritime security at energy supply. Sa panayam sa programang Global na Tayo, nagbigay ng kanyang pagsusuri si Professor Lucio Blanco Pitlo III, isang kilalang foreign affairs at security analyst. Ayon kay Pitlo, ang opisyal na pagbisita ng Pangulo ay nakatuon sa pagkuha ng developmental assistance mula sa pamahalaan ng Japan. Ang tulong na ito ay direktang tutugon sa mga pangailangan ng Pilipinas sa pagpapatatag ng seguridad sa karagatan at sapat na supply ng enerhiya. Binigyang diin din ng eksperto na sa mga nagdaang taon, patuloy na nagiging handa at agresibo ang Pilipinas sa pagmomodernisa ng Philippine Coast Guard o PCG at sa pangkalahatang pagpapalakas ng kapabilidad ng bansa sa maritime domain. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng administrasyon upang pangalagaan ang pambansang interes at teritoryo sa tulong ng mga kaalyadong bansa tulad ng Japan. Nakikita ng ating pamahalaan yung kahalagahan ng bansang Hapon, no? Isa sa ating traditional na trade economic partner, development assistance donor sa ating bansa, at tayo rin syempre yung headquarters ng Asian Development Bank, no? Ito ay largely Japan supported na multilateral lending institution. At in recent years nakita naman natin na yung kahandaan ng Hapon na tulungan tayo sa pagmodernisa ng ating Coast Guard at ng ating Navy, ng ating military overall, no? Si Professor Lucio Blanco Pitlo III, isang kilalang foreign affairs at security analyst. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, modernization reform ng customs, ibinida ni Commissioner Nepomuceno sa isang roundtable discussion. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Nagpasya ang Korte Suprema na may tuturing na constructive dismissal
ang unilateral na pagbabawas ng work days at pagpapatupad ng worker rotation scheme nang walang pahintulot ng mga manggagawa. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Ami Lazaro Javier, pinananagot ng SEAN Bank ang isang textile manufacturing company matapos bawasan ng 6 na araw na trabaho ng 7 production workers sa 2 hanggang 3 araw kada linggo. Ayon sa Korte Suprema, nabigo ang Fiber Textile Manufacturing Corporation o FMC na patunayan na voluntaryong pumayag ang mga manggagawa sa ipinapatupad na work rotation at reduced work days. Nabatid din na hindi nakapagbigay ng abiso ang kumpanya sa Department of Labor and Employment o DOLE bago ipatupad ang hakbang at hindi rin napatunayang may aktwal o nalalapit na problemang pang-ekonomiya. Binigyan din ng kataas-taas ang hukuman na maaring magpatupad ng flexible work arrangement ang mga employer sa panahon ng krisis. Ngunit kinakailangang may pahintulot ng mga empleyado at sumusunod sa itinakdang patakaran ng DOLE. Dahil sa pagbabawas ng araw ng trabaho at sahod, sinabi ng Korte Suprema na naging hindi na makatuwiran para sa mga manggagawa magpatuloy sa kanilang trabaho, kaya't ito ay may tuturing na constructive dismissal. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, paggamit ng biodiesel mula sa gamit na mantika, isinusulong ng Department of Science and Technology o DOST. Ang kabuong ulat ihahatid sa atin ni Manuel Francisco ng Radyo Magazine. Sa gitna ng krisis at mataas na presyo ng produktong petrolyo, nagpapatuloy ang DOST Industrial Technology Development Institute sa paghikayat sa local government units na gamitin ang kanilang biodiesel reactor technology upang muling mapakinabangan ang mga gamit na mantika mula sa mga tahanan at food establishments. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DOST Science Research Specialist Engineer Rino Bia, ipinaliwanag niya na ang biodiesel mula sa gamit na mantika ay rekomendado na gamitin sa pagpapatakbo ng mga makinarya para sa operasyon ng negosyo at sektor ng agrikultura. Biodiesel is number 1, renewable siya. Mas sustainable siya compared sa mga fossil-based natin na diesel. Ito yun nga, renewable and galing lang sa mga natural-based na oils po. Tapos pangalawa po, kung used cooking oil yung gagamitin nating raw materials, makakatulong po tayo sa wage management ng ating lugar. Tapos mapopromote po natin yung local production ng biodiesel dito na hindi na po tayo ganun kadependent sa mga inaangkat natin na diesel. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan namang may init na kaganapan para sa araw na ito. Samantala ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng mga regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 1,000 tricycle drivers sa bayan ng mga Tarem, Pangasinan tumanggap na ng cash relief assistance mula sa pamahalaan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Ruelda Guzman mula sa Dagupan. Masulok San Liboya tricycle driver at balay ng mga Tarem, Jadluyag na Pangasinan so akaawat na cash relief assistance manlapo sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa payout para abit ng tulong, dinauluan na DSWD Regional Field Office Ilocos Region at ginawa ng May 19 no inerbawat sakay
at sa 1,049 nga target beneficiary at akaawat na 5,000 pesos. Inmabot at 5,245,000 pesos subuon halaga na tulong nyo na iter na abitan opisina at sare tricycle driver at mga taram yan na apektuan ng minmabdi so presyo na gasolina. Ayan kurang at ginawa pantumbok at saygangan ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. dan na tulong so are apektado na oil price hike at buon Pilipinas. Nan imbanag-iran agaw, ako unalan ginawa so payout na cash relief assistance at arum ya bali ya kaiba ng mga taram at kumadwan distrito na luyag ya Pangasinan. Malalapod Radyo Pilipinas Tagupan, Chuck Siruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Roel de Guzman mula sa Dagupan. Punta naman natin ang Bontoc, Cervical Cancer and Breast Cancer Screening Program Services ipatutupad ng Luis Hora Memorial Regional Hospital ngayong Cervical Cancer Awareness Month. Narito si Donna Cawisbalyo para sa balita. Agijaya ti Luis Hora Memorial Regional Hospital iti Abatan Baoco Mountain Province iti Cervical Cancer ken Breast Cancer Screening Program Services kas pan nakaobserbar ti Cervical Cancer Awareness Month itaabulan ti Mayo. Sigon iti impormasyon ti ospital nagtalinaed akang runaan a health concerns dagiti babae itapanawen ti cervical ken breast cancer. No pay kasta mabalin a maprebentaran masapa a matakwatan ken maagasan dagitoy no regular a maipatungpal ti screening ken early detection. Nagpanawagan ti ospital kadagiti babae nga agpa-check up babaan kadagiti serbisyo da akas iti pap smear, clinical breast examination ken breast ultrasound. Impaganetget ti ospital ti kinapateg ti regular nga screening tababaan iti early detection ken prevention adda tinasaysaya at asalunat para iti tunggal babae. Manipod dito'y DZRA, siyak ni Donna Cawisbalyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Cawisbalyo mula sa Bontoc. Dakoy naman natin ang Tabuk, Fuel Price Monitoring, tuloy-tuloy sa lungsod ng Tabuk. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin. Tultuloy iti mararamid nga fuel price monitoring dito syudad iti Tabuk. Babaon dito iti City Fuel Price Monitoring Task Force. Pasat dito iti fair trade practices kadag iti fuel retailers. In paligip na iti transparency iti panagpresyo kan display tagdama presyo iti petrolyo para iti pagsayatan dagiti motorista ken consumers. Kadag ito'y awan pa iti natakwatan a panaglabsing manipod report iti monitoring Task Force. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Joaquin ang ipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Puntahan naman natin ang Lucena. Mga residente ng probinsya ng Romblon pinag-iingat ng Provincial Health Offices o ng Provincial Health Office dahil sa lumilitaw na King Cobra. Ang kawang ulat ihahatid naman sa atin ni May Formaran. Pinag-iingat ng Provincial Health Office Romblon ang publiko matapos ang mga ulat hinggil sa pagkakita ng mga king cobra sa ilang lugar sa lalawigan ng Romblon. Ayon sa datos na ipinalabas ng PHO Romblon, kabilang sa mga lugar na nakitaan ng king cobra ay ang Barangay Camili at Barangay Bagsik sa bayan ng Alcantara, Barangay Punta, Barangay Balatukan at Barangay Limon Norte sa bayan ng Luok, Barangay Progreso Este,
Barangay Progreso Oeste at Barangay Patuo sa Odjongan at sa Barangay Recto sa Odjongan, Romblon pa rin. Maring ipinaalaala ng PHO Romblon sa publiko na iwasang lumapit o manghuli ng ahas, gumamit ng flashlight kapag lumalabas sa gabi. Bantayang mabuti ang mga bata at alagang hayop at agad i-report sa barangay officials o MDRRMO kung may makikitang ahas. Kung sakali man na makagat nito, iwasang galawin ng sobra ang nakagat na bahagi. Huwag laslasin o sipsipin ang nalikhang kagat ng ahas at agad na dalhin ng pasyente sa pinakamalapit na ospital o health facility para sa paunang lunas. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni May Formaran mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. Ideal level ng functionality sa Child Protection Council Assessment ng DILG Mimaropa iginawad sa Puerto Princesa. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Lizel Pilapil. Naangkan ang syudad iyang Puerto Princesa ang pinakamataas nga markas sa igbuwat nga assessment iyang Provincial Highly Urbanized City Council for Protection of Children o PHUC-CPC ang DILG Mimaropa. Tingidikit ay karesibi ang syudad i plaque of recognition nga personal nga igdawat i Mayor Lucilo Bayron kadigan iyang flag ceremony sa New Green City Hall ground. Diki ay mismo si DILG Regional Director Ray Maranan, City Director Myla Panganiban, DILG Local Government Monitoring and Evaluation Chief Andrew Gonzalvo ang agdawat ang diging nga dia para sa mayor ang syudad. Naangken iyang Puerto Princesa ang pinakamataas nga marka nga 93.57 ing tanghal nga mi ideal level of functionality sa assessment iyang PHUC-CPC. Arindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, Dia si Lizel Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Lizel Pilapil mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang Kabisayaan. Calbayog officials nagsagawa ng benchmarking sa solar-powered cold storage sa Cagayan de Oro. Narito si Suzette Pretencio para sa balita mula sa Calbayog. Padayon ang paningkamot sa gobyerno lokal sa Calbayog para sa mas moderno ngan sustainable nga agrikultura. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang delegasyon nga nagbuhat sa benchmarking visit sa Agri-Aqua Supply Chain Technologies Incorporated sa Cagayan de Oro City. Ginusisa sa grupo ang solar-powered cold storage systems nga gindisenyo para suportahan ang sektor sa agrikultura ngan pangisda, labi na sa mga lugar nga waray stable nga supply sa kuryente. Sumala sa mga pasyal ang teknolohiya nakakabulig pagpauswag sa food security, pagdugang sa produksyon, ngan paghatag sa inklusibo nga pag-uswag sa ekonomiya. Ginpabugatan ni Mayor Uy ang importansya sa renewable energy solutions agud magkamayada madasig ngan eco-friendly nga progreso sa syudad. Nagpapakita ang aktibidad sa padayon nga paningkamot sa Calbayog sa pag-explore sa inobasyon para sa kaupayan sa mga parag-uma para pangisda ngan lokal nga komunidad. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretencio mula sa Calbayog. Dakoy naman natin ang Mindanao. LGU Tandag City pinarangalan bilang regional winner youth category sa Paglaray Awards at Gawad Serbisyong Mahusay Awards ng DSWD Caraga. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
Gipamatod na usab sa dakbayan sa tandag ang kamaayon nini diha sa serbisyo publiko o pagpalambo sa sektor sa mga kabatanunan human kini nahimong usa sa napasindugan sa gipaygayon nga DSWD Caraga Panatako sa Bayan Awards 2026. Nasa Iran nga nakuha sa syudad ang 12 nga kalampusan diha sa Angat Kabataan Program nga giila isip Regional Winner Youth Category sa Paglaray Awards o Gawad Serbisyong Mahusay Awards. Kini nga pasidungog nagpakita sa epektibo o mapuslanong inisyatiba sa dakbayan alang sa pagpalambo sa kabatanunan. Gila usab ang mga leader ning syudad sa ilang dako nga papel sa kalapusan sa mga programa. Tungod diini nga mga pasidungog, mas napakita pa sa lokal nga kagamhanan ang paningkamot nini alang sa mayong pagdumala sa syudad. Gikan dinhi sa Tandag, Surigao del Sur, ako si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa Hulo. FVE sa Sulu balak magtayo ng sari-sari store gamit ang tulong mula sa AICS program ng DSWD. Ang kawangulat ihahati naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram. Hambuo ki Mosar sa Kiba Jumli dahil nga City of Butan, Barangay Kajatian, Indan and Sudu, ang mga Click Mobile Education at Click Me Learners nakatayma sin pilak tatapangan, hababaan sin assistance to individuals in crisis situations at AICS, sin Department of Social Welfare and Development at DSWD, sin pitsyang patagwalusin bulan May tahon yan. Pagpangasubukan Jumli, kaya bahagi hini sin bakasitar bilang sin tumpukan Abu Sayyaf, amin si Maud siya hatahon 2022 iban nakawa sin tahon 2027. Abay taniya hambu ka mga nahinang sabab sin pamindahin niya ha kabuhi in makusog pang abi-abi sin Armed Forces of the Philippines ato AFP ato mga kasundaluhan iban na sina mga non-government organization ato NGO. Malago abay tanying kaya tawag sin Click Me kabuhi niya awla na siya harap da pag grade 3 ina natalus. Habi haon na labi na ang kabulanin pag-school nila mataod na abay tanying kihatihan niya awla na pag-usal at pag-operate sin laptop. Insiya ang natuwa na kiban mayroon pa usaha sa mabini natali niya usalun. Inatay mapilak tatapangan dahil ha AICS program usalun hipagpuon sari-sari store nila habay. Landoy pagsarang supulahin ni pa-Click Me, DSWD, iban sin katanti mo kuha supaya labid dumayaw, inakabuhi sin biya kanila former violent extremist habi na iba niya. Dahil ha RP Holo, Nurida Salip Julkiram para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkiram mula sa Holo. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Didiretso na tayo sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bahagyang tumaas ang kita ng banking industry ng bansa sa unang 3 buwan ng taon, dulot ng mas pinalakas na pagpapautang na nag-angat sa kanilang interest income. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umakyat ng 2.9% ang net profit ng mga bangko sa 104.82 billion pesos mula sa 101.90 billion pesos noong 2025. Naitala rin ang 10% pagtaas sa kabuuang operating income habang lumago ng 12.4% ang net interest income dahil sa mas aktibong lending activities. Kahit mataas ang gasto sa pangungutang, patuloy na pinalawak ng mga bangko ang kanilang pagpapautang habang bahagyang bumaba ang interest expenses. Nakabawi rin ang kita mula sa trading activities bagamat nanatiling mahina ang foreign exchange operations na nagtala ng pagkalugi.
Samantala, mas malaki ang inilaan ng mga bangko para sa reserba laban sa posibleng loan losses kasabay ng pagtaas ng kanilang mga gastusin, partikular sa sahod at benepisyo ng mga empleyado. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang banking system ng Pilipinas ayon sa BSP dahil sa matibay nitong kapital, sapat na liquidity at maayos na pamamahala sa panganib sa gitna ng umiiral na pandaigdigang kawalang katiyakan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, magpapatupad naman ang Department of Agriculture o DA ng mungkahing presyo na 53 piso kada kilo para sa lokal na bigas upang mapanatili ang patas na bentahan sa merkado. Ito ay kasunod ng pag-aproba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 50 piso kada kilo na price cap para sa imported rice na may 5% broken na nagsimulang ipatupad noong Mayo 15 at tatagal ng 30 araw. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ilalabas na sa lalong madaling panahon ang opisyal na kautusan matapos ang pakipagpulong sa mga rice miller at iba pang sektor ng industriya. Sinabi ng kalihim na ang 53 piso kada kilo ay katanggap-tanggap sa mga stakeholder at makatutulong upang maprotektahan ang mga mamimili habang tinitiyak din ang sapat na kita ng mga magsasaka. Gayunpaman, nilinaw niyang ang SRP ay gapay lamang at hindi isang price ceiling kaya maaari pa ring magbenta sa mataas o sa mas mababang presyo ang mga negosyante. Dagdag pa niya, layunin nitong panatilihin ang balanse sa buong supply chain. Samantala, ganap na ipatutupad sa susunod na linggo ang price cap sa imported na bigas upang makapag-adjust ang mga retailer at mamimili. Batay sa datos ng Bantay Presyo ng DA, nananatiling iba-iba ang presyo ng bigas sa Kalakhang, Maynila kung saan ang imported premium rice ay umaabot hanggang 65 pesos kada kilo habang ang lokal na bigas ay nasa pagitan ng 50 pesos hanggang 60 pesos kada kilo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, sa gitna ng umiiral na National Energy Emergency, iniatas ng Department of Energy o DOE ang sapilitang pagsali ng mahigit 8,000 gasolinahan sa fuel subsidy program upang mas mapalawak ang saklaw nito. Layunin ng ahensya na maisama ang lahat ng lehitimong istasyon ng gasolina sa buong bansa bago ang Mayo 28 maliban sa mga walang lisensya at may problemang teknikal tulad ng kakulangan sa internet. Pinapadali ng programang ito ang pagkuha ng subsidiya para sa mga tsuper ng pampasaherong jeepney at UV Express. Sa ilalim ng programa, maaaring makatanggap ang mga kwalipikadong driver ng 10 pesos na diskwento kada litro ng diesel na may maximum na 150 liters bawat linggo. Naaprubahan na ng LTFRB ang mahigit 141,000 na pampasaherong sasakyan bilang benepisyaryo ng nasabing subsidiya sa buong bansa. Sa kasalukuyan, libo-libo na ang nakapagtala ng kanilang transaksyon sa programa. Mula sa paunang 50 gasolinahan sa Metro Manila, pinalawak na ito sa mahigit 4,000 istasyon sa buong bansa sa pakikipagtulungan ng DOE. Samantala, umaabot na sa mahigit 13.3 million pesos ang naipamahaging subsidiya ng pamahalaan mula nang ipatupad ang programa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Mayo 20, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 70 centavos, habang ang Japanese yen naman ay 39 centavos. Ang Singaporean dollar ay 48 pesos and 16 centavos, habang 4 centavos naman ang South Korean won.
Ang Chinese yuan ay katumbas ng 9 pesos and 6 centavos, habang ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 88 centavos. Ang British pound naman ay 82 pesos and 71 centavos, habang ang euro ay 71 pesos and 62 centavos. Ang Canadian dollar ay 44 pesos and 89 centavos, habang ang Saudi Arabian rial naman ay 16 pesos and 44 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ni Win Peñano, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, unahin natin ang basketball. Muling tatayong national team head coach ang veteranong mentor na si Sandy Arespaco Tiaga.
Nitong Martes, pinangalanan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP si Ares Paco Tiaga bilang bagong trainer ng Gilas Pilipinas Girls Under 18. Bago ang nasabing career, nagsilbi na itong head coach ng Batang Gilas noong 2019 at patagal na minanduhan ang iba't ibang collegiate at professional teams. Ito naman ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na maging mentor ng isang women's team. Sa panayam sa 51-year-old coach, nagpasalamat ito sa oportunidad na naibigay sa kanya at tiniyak na gagawin ang lahat upang mapahusay pa ang kakayahan ng women's basketball team. Nakatakdang sumabak sa 2026 FIBA Women's Under 18 Asia Cup Siaba Qualifiers ang Gilas Girls sa susunod na buwan kung saan makakasagupa nito ang U18 teams mula Indonesia, Singapore, Thailand at Vietnam. Bukod kay Ares Paco Tiaga, kinuha rin ng SBP ang serbisyo ni Tiffany Reyes at Sofia Dinagdise bilang karagdagang reinforcement ng national squad. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Usapang coach pa rin, tuluyan ng napuna ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang bakanteng head coach seat ng Gilas Pilipinas Women. Nito ring Martes ay napangalanan ang Canadian tactician na si Burke Teves bilang bagong head mentor ng National Women's Squad. Papalitan ni BT si longtime Gilas Women coach Pat Aquino na ayon sa SBP ay ililipat sa bagong role na nakatuon sa paghahanap ng talent at grassroots developments. Bago ang kanyang gampanin sa Gilas Women, una nang nakilala si Teves bilang isang player at coach sa Canada bago tumungo sa Japan. Katatapos lamang din ang coach stint ni BT sa Women's Japan Basketball League matapos na pamunuan ang pangangalaga sa Fujitsu Red Waves na back-to-back champion mula 2024 hanggang 2025. Mula sa bagong role, susubukan ni Teves na pahusayin pang lalo ang laro ng Gilas Women na kasalukuyang nasa ika-30 pwesto sa world rankings. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula basketball, lipat naman tayo sa billiards. Napuntirya ni Jeffrey Ignacio ang una nitong World 9-Ball Tour title matapos na dominahin ang kababayang si Sian Mark Malayan 13-1 sa TAOM Arena Open sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Magandang sargo ang ipinamalas ni Ignacio dahilan para may uwi nito ang $10,000 prize money habang $4,500 naman ang naibulsa ni Malayan buwat sa pagiging runner-up. Bago ang final match, unang dinispatcha ng 33-year-old Q Master ang isa pang kapwa Pinoy na si Vincent Vicedo bago ang magkakasunod na pagpapatoob kina Lo Ho Sum ng Hong Kong, Clinton Manurong ng Indonesia at Liu Reteng ng Taiwan. Sumabak din sa kompetisyon si world number 9 ball champion Carlo Biado, ngunit napayokod ng kababayang si Paulo Galito 7-9 sa last 32. Ang TAOM Arena Open ang kauna-unahang World 9-Ball Tour na isinagawa sa Malaysia. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At panghuli sa boxing naman, nagpahayag ng pagkadismaya ang Filipino boxer na si Carl James Martin hindi dahil sa resulta ng kanyang laban kundi sa venue ng match. Sa kanyang social media account, ibinahagi ng 28-year-old boxer na sa isang basketball court lamang isinagawa ang May 16 bout nito kontra sa kapwa Pinoy na si Carlo De Besilio. Dahil din sa kawalan ng dressing room sa lugar, sinabi ni Martin na nagsilibre nilang waiting area ang lilim ng isang puno roon, bagay na nagpamukaan niya sa kanilang laban bilang isang barangay boxing event kaysa isang lehitimong title holder bout. Hirit ni Martin, bagaman kinikilala niya ang effort ng promoters at ni MP Promotions President Sian Gibbons, hindi anya katanggap-tanggap ang naging setup ng venue, lalo tila na baliwala ang kanyang ilang taong pagsusumikap mula sa pangangantyaw ng fans at bashers. Nitong weekend nang talunin ni Martin ang kapwa Pinoy na si Carlo De Mesilio via round 3
TKO dahilan para mapanatili nito ang malinis na kartada mula sa 28 laban. Bukod sa magandang record, kasalukuyang ranked number 2 si Martin sa World Boxing Organization, number 7 sa International Boxing Federation, number 12 sa World Boxing Association at number 15 sa World Boxing Council. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Balik na po tayo sa regular na programa na Ang Pilipinas Ngayon kasama si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Syempre, pinasasalamatan din natin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Win Peñano at syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.